Alam kong nandito ka sa video na to dahil gusto mo makita ang basic upgrades nitong ating Lexi. At syempre, sasabihin ko sa inyo yung mga nailagay natin dito sa ating motor. Isa-isahin natin. At syempre, alam ko sa mga ibang subscriber natin na nandito ngayon at nanonood, nakabili na sila ng Lexi, kaya sila nanood dito sa ating video. So bago ko ipapakita yung mga pinaglalagay natin dito sa ating Lexi, gusto ko lang ipakita sa inyo ang ating helmet. Ito ang Spyder Corsa at magdadalawang taon na sa atin ito at ito pa rin yung ginagamit natin. Kapag gusto nyong mag long ride o kaya katulad ko, mag-umpisa kayo, mag-start kayo mag-vlog, ito ang mas magandang i-recommend ko sa inyo. Ito ay talagang magandang gamitin, lalong-lalo na kapag long ride. Kasi kahit na nasa biyahe ka, kahit malayo pa yan, long ride o kahit short ride, mas mararamdaman mo kasi dito sa helmet na to ang pagiging komportable niya. Kasi dati, ang gamit kong helmet ay yung Evo GT Pro, pero hindi ako satisfied dun sa sa helmet na yon. Mas gusto ko tong Spyder Corsa, bukod dun sa magaan na siya, maganda pa siyang gamitin. Maganda pa yung fitment niya kapag sinusuot natin. Ayan ganyan yung itsura natin. Bali kung mapapansin nyo, itong helmet natin, saktuhan lang, hindi masyadong naiipit yung ating muka. Sa Evo GT Pro kasi natin, kaya ako nagpalit kasi dun sa wind noise niya. Kapag katulad nito, ito is mahangin. Try natin guys parinig ko sa inyo. Ayan medyo malakas lang yung mic natin kasi hindi ko siya na-adjust. Imagine na lang natin guys na nagra-ride tayo. So ayan, kung maririnig nyo, ganyan kalakas yung wind noise niya. Ayan kung naririnig nyo ito kapag in-open naman natin. Ayan guys, kung narinig nyo yung wind noise nya, ganun at ganun lang talaga siya kalakas, hindi nalalakas dun. Kasi sa Evo GT Pro kasi natin, nung ginagamit ko yun is para siyang may nagwi-whistle dito sa pinaka visor nya. Halos lahat ng mga reviews ng GT Pro, yun talaga yung yung nagiging issue niya. Minsan is sumasakit yung ulo natin dun sa naririnig nating wind noise niya. Pero dito sa ating Spyder Corsa, hindi natin yan mararamdaman at may experience kasi napakaganda nitong gamitin. Promise. Sa mga nakagamit na ng Spyder Corsa, paki-comment naman kung ano yung naging experience nyo. Tapos i-comment nyo para naman makita ng ibang manonood sa atin. Okay, so ayun guys, nalaman nyo na yung gamit nating helmet. Kung gusto nyo mag-invest sa magandang helmet, i-try nyo yung Spyder Corsa. Tapos ilalagay ko na lang sa description yung link ng helmet natin para sa mga gustong mag-invest na magandang helmet nila, subukan nila yung gamit nating helmet. So anyway, ito tatanggalin ko muna tong seat cover natin para makita nyo yung ganda nitong ating upuan na nilagay. So ayan guys, bali ito yung ating upuan. At ipapakita ko lang sa inyo yung minor upgrades natin sa ating Lexi. So hindi pa naman ito talaga yung pinaka solid na upgrade sa isang motor. Itong upgrade na to is pangmasa. Kayang-kaya mo to bilhin kahit small time ka kasi syempre tipid budget tayo ngayon. Okay. Ito yung unang upgrade natin. Kung mapapansin nyo kasi yung side mirror ng Lexi 155, masyado siyang mataas. So ako, hindi ako fan talaga ng matataas na side mirror. Mas gusto ko yung medyo mababa lang, tsaka mas decenteng tignan. Although maganda rin naman yung stock na side mirror nitong Lexi. Kaso nga lang, mas nasanay ako sa ganitong maliit lang na side mirror. So sukatin natin itong itong pinaka lens niya. Ayan, 4 fingers. Pero wala namang nire-required ang LTO kahit na maliit man yan, malaki yung side mirror mo. Importante, basta komportable ka sa biyahe at nakikita mo yung nasa likod mo. Yun naman yung pinaka-importante na laging sinasabi ng LTO. Okay, so sunod na nilagay natin guys, ito yung pinaka-importante kasi bilang isang content creator, madalas kasi akong lumalabas, gumagala, pumupunta kahit saan, kailangan talaga natin ng ganitong top box.
So itong top box natin, dating nabili ko na to nung gamit pa lang natin yung ating KTM Duke. At nung nabenta natin yung ating KTM, syempre tinanggal ko tong box natin, hindi ko sinama kasi ito talaga yung pinaka-importante kahit saan di ba? Kasi kung mapapansin nyo yung ating U-box dito, hindi naman ganun kalaki katulad ng NMAX tsaka Aerox. Although pares lang naman sila kalaki ng box ng Honda Click. Kasi ito is iba talaga yung forma ng nito, ng box niya. May pabukol, ayan may sis, ang laki ayan Tapos dito muna ma-access din yung kanyang battery. At medyo dito, medyo paloob siya. Ayan, para kapag sinara mo to, yung gamit natin dito na may ilalagay, ma-occupy pa nitong part na to. Sama ko na rin yung ating fuel tank. So hanggang ngayon, naguguluhan ako kung 4.2 o 4.5 yan. Sa mga susunod na video siguro natin, ito, titignan talaga natin yung eksaktong sukat ng fuel tank natin kasi duda talaga ako dyan Pagka-release nito sa kasa, may kasi to, may free na 1.5 liters na gasolina. Tapos siyempre medyo malapit lang naman yung gasolinahan dun sa pinagkuhanan natin dito sa ating motor. At nung nag-gas tayo, nasa 3 liters yung full tank niya. So 1.5 plus 3 liters, 4.5, di ba? Nga pala, itong ating top box bracket, sa mga sa mga bibili nito, mas nire-recommend ko yung pang Mio Sol I 125. Yun yung bibili nyo. Kasi kapag yung pang Mio gear na pasok sa M3, hindi yun magma-match. Meron at meron kang i-modify sa kanya. Alam nyo kung ano yung i-modify nyo? Eto, dito na part. Pwede kayong magtabas dito or maglagay ng spacer. Tapos, yung pang M3 kasi na binili natin, pang M3 kasi pasok sa Mio gear Kasi ang sabi nila, pang Mio gear tsaka pang M3, pwede. Pwede naman, pasok siya. Actually, pati dito sa pinakabutas ng mga nut niya, pasok na pasok talaga dyan. Pero ang problema, kapag naglagay ka ng spacer dito, kasi kailangan mong ipaangat dito na part Diyan kung mapapansin nyo dito. Sa side kasi dito, sa fairings na to. Tapos kapag isasara mo itong upuan niya, ganyan. Hindi mo na may sasara kasi nakaangat na yung pinaka-bracket. So ang best na remedyo, instead na magpuputol ka dito, magtatabas ka or magtatanggal ka dito ng rubber, bumili ka ng pang Mio Sol I na top box bracket. Pasok na pasok yun guys, 100%. Wala na kayong i-modify. Ang may sasuggest ko lang guys, kapag maglalagay kayo ng pang Mio Sol I na bracket, kailangan nyo maglagay ng washer. So bali dito, kung mapapansin nyo, meron akong nilagay na washer. Dalawa yung nilagay natin dito kasi medyo maninipis kasi yung washer na nabili natin, kaya dinoble ko na. At hanggang ngayon naman, okay naman yung niya, yung performance niya. Walang alog. Ayan, matibay naman. Itong upuan naman natin, bali hindi to aftermarket. Ito yung stock seat natin, pina-modify lang natin, pina-customize natin sa Kawayan City, Isabela. Kung gusto nyong magpa-customize doon ng inyong upuan, pwede nyong i-message yung page nila. Ito ilalagay ko, MDC Upholstery Kawayan City, Isabela. Ayan, pwede kayong mag-chat sa kanila para anytime kapag gusto nyong magpa-schedule sa kanila, pwede kahit anong oras, kahit anong araw. Tsaka madali lang silang gumawa doon. Hindi ako umabot ng 3 oras sa paghihintay. Kasi tayo yung pina-priority nila noon nung pumunta tayo doon. Ito pala yung carbon seat cover natin guys. Napakaganda. Tapos dito sinabi ko yung tahi niya ay kulay blue. Tapos may kulay white. Para kapag tinanggal natin yung seat cover na nakita nyo kanina, kitang-kita yung pagkaka-blue niya. Tapos may bagay dito sa ating sticker na blue. Yan. Ganyan yung itsura niya. Pakita ko lang. Ito naman is smoke type. Ito, tapos liha type naman to. Ito yung magaspang. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito, parang to para siyang diamond. Ayan. Ayan, tapos hindi ko na rin masyadong pinataas itong itong kanto niya dito. As in sakto lang 'yan, Basta sasabit lang talaga yung puwitan natin dito. Okay na. So ngayon, ito kahit 3 kami dito, kasyang-kasya. Tapos yung upuan kasi ni Lexi, malapad. So ang ginawa nila dito, medyo nagtabas sila ng konti lang pati dito para at least medyo maipit natin ng mabuti tong racing seat natin. Kasi yung stock seat nito, malapad talaga, as in flat. Kung hindi naman kayo masyadong sensitive sa biyahe, okay na yun, yung stock, walang problema kasi naibiyahe ko na yun
stock seat natin papuntang Sagada. Almost 7 hours yung biyahe namin. Hindi ako nangawit sa biyahe natin nung ginamit ko yung stock seat natin. At ito guys, yung sumunod. Dati kasi ito, ganyan lang siya. Ayan o. So nagiging problema ko dito kapag mayroon akong nilalagay, katulad nung container na binaon natin sa Sagada noon, ito siya oh. Nagkaroon ng marka. Tapos bumili ako nito. Hindi ko lang alam kung magkano to. Check nyo na lang sa description guys, kasi halos lahat kasi ng pinaglalagay ko dito, budget meal lang talaga. Hindi siya ganoon ka mahal. Kayang-kaya nyo talaga ito. Promise. Ito naman yung ating ilaw. So kung nakita nyo na yung review natin dito, tignan nyo na lang yung title na magkano full tank ni Lexi. Yun yung title nung review natin, itong ilaw natin. So far, maliwanag naman siya sa gabi. Tapos, binaba ko na to kasi medyo mataas pala. So sa mga nagtatanong kung sasayad siya, ito, naibiyahe ko na siya ng malayo. Pero kung mapapansin nyo, walang sayad yan. At makikita nyo naman dun sa video natin guys, kasi talagang tinest ko talaga siya na in up and down. Hindi talaga siya tatama. Malayo. Ayan. Kung mapapansin nyo rin, ito, naglagay din ako ng ganito, itong anti-talsik natin. Kapag umuulan, ito yung problema ng karamihan. Kasi kahit ako dati, aminado ako sa sniper ko, nagiging ganito yung itsura niya. Nagiging ganyan yung itsura ng ilalim ko. May mga talsik ng putik. Ang hirap pa man din maglinis, lalong-lalo na kapag hindi mo kabisadong buksan yung part na to. Talagang maglalaan ka ng mahabang oras para mapaklas mo yan. Pero ako, okay na siguro kahit ganyan kadumi yan kasi may nabibili namang spray cleaner. Pwede mong sprayan yan. Try natin minsan para ipakita ko sa inyo. Ito guys yung extension fender. Nabili lang din natin to sa online. At minodify natin itong ating fender dito sa ating harapan. 3 bolt kasi ito. Tapos naglagay ako ng butas. Bali 3 din yan. Minarkahan ko muna. Tapos ayan. Kahit hindi nyo masyadong higpitan yan guys. Saktong higpit lang kasi plastic to. Tapos ito naman fiber. Gawa sa fiber to. Ayan. Kaya matibay talaga. Maasahan. Yan, 'di ba? Oh, see? Tingnan niyo naman, walang sayad 'yan. Kayo lang siguro yung may sayad. Okay guys, so ano pa ba yung pinaglalagay natin dito? Ito. Ito talaga yung masaya. Kasi may nakapansin dito sa ating nilagay na shock cover dito sa ating Lexi. Ito yun guys. Itong click na shock cover, pasok siya dito sa ating Lexi. Kung mapapansin nyo dito na banda, medyo may space lang. Ayan. Pero all goods kasi natatakpan niya naman yung pinakataas niya. At pansamantagal, ito muna yung ilalagay ko. Kasi sayang din to kapag hindi ko siya ilalagay. Actually, nung bumili ako ng shock cover ng click ko, 2 pair kasi yung nakuha ko. Bali, reserva ko sana to. Hindi ko naman nakalain na magkakaroon tayo ng Lexi. Ito na siguro yung hinihintay niya kung saan siya ilalagay. Ayan. Dito naman sa ating harapan, open pa rin to. Hindi pa rin ako naglalagay ng takip niya. So titignan ko, baka meron tayong pagkunan ng takip nito. Isang paghahandaan din natin kung magkano yung takip nito. Kasi ang alam ko, baka medyo pricey yan kasi syempre bago. Ito, kapag bibili kayo ng Lexi, dating meron ng cover to. Kaya walang problema. Kahit na maulanan kayo sa biyahe, hindi papasukan ng ng tubig. Screen protector natin, yan pa rin. Hindi pa rin tayo nagpapalit. Pero medyo may mga lamat-lamat na. Ayan o. Ayan guys, yung mga nailagay natin dito sa ating Lexi. So sa mga sa mga subscriber natin na laging sumusubaybay sa atin, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. At syempre, may mga nakakamiss pa rin sa ating sniper. Laging nagko-comment yung mga iba sa ibang video natin. Wala na si sniper natin. Kasi si sniper kasi noon ay pinalitan ko ng KTM Duke. Kasi fan talaga ako ng malalaking motor. Okay naman si sniper guys, wala namang problema doon. Yun lang talaga, yun yung isa sa pagkakamali ba yung tawag doon? Or lesson. So bali yun, nakuha natin si KTM tapos bumili tayo ng TVS Das. Yung scooter natin dati, na nag-enjoy talaga ako doon guys, promise. Kasi nung time na yon, nung bumili ako ng TVS Das, yung time na sobrang ingat ko kay sniper noon. As in, ayaw ko siyang dalhin sa maputik, ayaw ko siyang dalhin sa ganitong lugar.
Itong nakikita nyo kung saan natin dinala si Lexi. Tapos, napag-isip-isip ko na kumuha ko ng isang motor para magamit, mapa rain or shine. Tapos, hindi naman nagtagal. Kumuha ako ng Honda Click. Kasi yung TVS Das, kapag gamit natin, para tayong nakasakay lang sa maliit na bisikleta. Sabi naman ni Mrs. sa akin, pwede pa naman kaming kumuha ng isang motor na ganun din. Tapos, napagtripan kong kumuha ng Click kasi madaming nakaklik eh. Sobrang, alam nyo yun, satisfied tayo dun sa sa motor natin na yun. Pang racing natin, tapos pang all around yung Click natin, kahit saan natin ginagamit. Napakaganda niyang gamitin kasi napakatipid niya. Tapos plug and play lahat ng mga pyesa na nilalagay natin, walang modification. Hindi katulad nung TVS Das natin na kailangan mo pang i-order. Tsaka syempre, alam nyo na, hindi gawang Japan. Ganun talaga. Hindi ko din alam kung bakit ako napalexi. Kasi kung napapanood yung video natin, lagi kong sinasabi, yung bala ko talagang motor ay PCX 160 or Aerox. Hindi ko alam kung bakit ako napunta dito. So sana guys, supportahan nyo pa rin ako sa mga mahilig mag long ride, addict sa motor, katulad ko. Manood lang kayo sa ating video at buong puso akong nagpapasalamat sa inyo sa mga laging sumusubaybay ng aking video. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless!